Dalawa na lamang ang natitirang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na idineklarang sufficient and form. Naisantabi ang naunang reklamo habang binawi naman ang ikalawang complaint. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo. Today's committee meeting is hereby called to order. Sa pagsisimula ng pagdinig ng Committee on Justice sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, idineklara ng komite na pasado sa sufficiency and form ang ikatlo at ikaapat na mga reklamo. Ibig sabihin, pasado ang dalawang reklamo sa mga formal na rekisito, verification, endorsement at pagsunod sa procedural rules, at maaari na itong umusad sa susunod pa na yugto ng pagdinig. Pero bago ito, mainit na pinagtalunan ang kapalaran ng unang impeachment complaint na inendorso ng Makabayan Bloc. May motion kasi na ideklarang lumabag ito sa one-year prohibition period. Giit ng ilang kongresista, ang mahalagang petsa ay ang referral sa committee, hindi ang simpleng filing ng complaint. Ngunit na naigang argumento na dapat sundin ang malinaw na pahayag ng Korte Suprema hinggil sa February 6. Mariing tumutol naman ang mga miyembro ng Makabayan Bloc. The one-year bar rule, as we established earlier in the Constitution, speaks about initiation of impeachment proceedings. Yun po ang pinagbabawal. Ngayon naman, may bagong formulasyon ng Korte Suprema. Sinasabi niya, new impeachment, new complaint may only be commenced. Ngunit sa botohan, nanaigang mosyon. Ibig sabihin, hindi na ito isasama sa mga susunod pa na deliberasyon. While the decision provides that the second impeachment complaint may be filed on February 6, the recent resolution, the one dated January 28, implies that the second impeachment may be filed on January 15. Giit nila, sumusunod lamang sila sa naging ruling sa one-year bar rule. Walang naninigurado dito, we are just complying with what the Supreme Court actually stated as an express date on the reckoning date for the one-year bar rule. Hindi naman naiwasan ng makabayan na madismaya sa naging resulta ng botohan. Para sa kanila, hindi simpleng teknikalidad ang issue. Pinuna rin nila ang umano'y pag-iingat ng komite na baka muling ma-question sa Korte Suprema ang proseso. Tiniyak naman nilang patuloy silang makikilahok sa mga susunod pa na pagdinig. Samantala, formal namang binawi ng mga complainant na sinatindig Pilipinas Convener Kiko Aquino D ang ikalawang impeachment complaint. Gayon din ang pag-endorso rito ni Akbayan Representative Percy Sendanya at ML Representative Laila Dilima. Mas pinadadali nga po natin ang pag-i-impeach sa kanya. With one less complaint, we are now expediting Vice President Sara Duterte's long-delayed day of accountability. Sa kabila nito, nilinaw ni Justice Committee Chairperson Jervin Luistro na teknikalidad lamang ang naging batayan ng Korte Suprema at hindi ang pag-absuelto. Malinaw sa desisyon ng Korte Suprema na naging pasya nito ay nakatuon lamang sa one-year bar rule. Isang usaping teknikal, hindi ito paghatol sa nilalaman ng mga reklamo. Hindi ito deklarasyon na walang sala ang Vice Presidente. Dahil withdraw ng ikalawang reklamo at set aside ang una, dalawa na lamang ang tinututukan ng komite. Bukas sisimulan na ang mas mabigat na yugto, ang determination of sufficiency in substance. Mula sa teknikal na usapin, papasok na ang komite sa pagsusuri ng mga alegasyon mula sa issue ng confidential funds hanggang sa iba pa umanong paglabag upang umusad na ang impeachment laban sa Vice Presidente. Ako, si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.